No? Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. No? Sabi daw po dito, lagi nating naririnig na magbigay kasi utos. Tama naman daw, pero ang tithing ay hindi lang dahil isang utos. Hindi lang po natin siya ginagawa dahil ito ay utos, kundi dahil din sa puso. No? Sa Matthew 6:21 po, sinasabi ni Jesus, kung saan ang treasure mo, nandoon ang puso mo. So tanong, nasaan ba ang puso natin? Nasa Shopee? Nasa load? Nasa pagkain? O nasa Diyos? No? Tithing is not payment, it's placement. Ini-establish mo kung naka-anchor ang puso mo, hindi si Lord naghahanap ng pera, siya ang may-ari ng lahat. Ang hinahanap niya, puso na handang magtiwala. Kapag nagtatithe tayo, hindi tayo nawawalan. Tayo mismo ang nagsasabi kay Lord, God, you are my provider. Hindi ko hawak ang needs ko. Hindi ako hawak ng needs ko. Hindi ako hawak ng pera ko. You hold my life. At alam niyo ang maganda, pag na-establish mo kay Lord ang puso mo, siya mismo ang mag-establish ng future mo. Hindi dahil bumili ka ng blessing, pero dahil ang taong marunong magtiwala kay Lord, He never fails to take care of. No? Sabi daw po dito, tithing is strength, trust. When you give first, you're saying, Lord, ikaw muna bago ako. No? Tithing trains your heart. Hindi pera ang hinuhubog, kundi obedience, discipline, and faith. Tithing opens your life, not your wallet. God does deeper things when we give. He protects us, He guides us, and He aligns us. Kaya ngayong magbibigay tayo, tandaan natin ang tithes ay hindi pera na nawala, kundi puso na inilagay sa tama. Let's give with trust, let's give with joy, let's give with faith. Sige lang, manalangin tayo. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin at sinasamba sa hapong ito. Lord, this afternoon we recognize you bilang source ng lahat ng meron ka, bilang provider, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Lord, humihingi kami ng kapagpapakumbaba sa lahat ng nagawa namin, sa lahat ng pagkukulang namin. Kayo po ang mag-provide, Panginoon, kung ano man yung mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon. We believe, Lord, na wala kaming magagawa kung wala kang ginagawa sa buhay namin, O God. Lord, salamat sa hapong ito dahil may patuloy kang pinapakita at patuloy na yung grasya mo ay nag-uumapaw sa mga buhay namin. Bless us, Panginoon, maging yung maibibigay namin. Ikaw po yung magpakita na wala kami ng lahat, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Wala kami ng lahat, O God, kung wala ka sa buhay namin. Kaya salamat, Panginoon, dahil kinatagpo mo kami. At salamat, Panginoon, dahil pinapakita mo na mahal mo kami, Panginoon. Salamat, O God, binabalik ko po ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng iyo. Pangit naman. All I need is to believe in your name. I don't seek treasures that so will be gone, but you died for me once, and I know this is true. So with all my life, I'm living for you. Lord, here's my offering. It's more than just a song I sing. It's my life. And when I think about the day, sing because of praise. Lord, here's my offering.
Ba't ka na kasi dyan? Dyan. Off mo na yung ano na yan. Ano lyrics? Off mo na yan. Off mo yan. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for your faithfulness into our life, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil we are capable to give to you, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa inyo po nagmumula ang lahat ng pagpapalang natatanggap namin, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan na maging generous like you. Tutuloy niyo pong i-increase ang faith namin at magtiwala kami that you are our great provider. Salamat, Panginoon, sa mga ikapong ito na tunay, Panginoon, na kayo po ang siyang gumamit at magpala at magmultiply, Panginoon. Lord, we also want to thank you, Lord, sa buhay ng mga kabataang naririto sa hapon na ito. We continue to pray na i-open niyo po ang kanilang puso, ang kanila pong understanding, Lord, tungkol sa katotohanan po ng inyong salita. Lord, continue to fill this place with your presence and manifest your power, Panginoong Diyos, sa aming pong kalagitnaan. We continue to dedicate to you lahat, Panginoon, maging yung aming pakikinig ng inyong salita. Gawin niyo pong matabang lupa ang aming mga puso nang sa gayon, Lord, kami po ay tunay na mamunga at magkaroon ng transformation ng aming pong mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa lahat, sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng amen. Ang lahat ay magsabi ng amen. Amen. Parang dahil ba gloomy ang panahon, kaya medyo low ang energy natin. Samantalang last week, talagang energetic and competitive kayo. Nag-enjoy kayo? Yes. Ay, parang hindi. Parang low ng energy nyo. Sabi nyo nga, hep, hep! Hindi, sige. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago tayo mag-start, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako na nandito ka. Yung nakikita sa mukha, ha? Yung nakikita sa mukha na talagang masaya ka, nakatabi mo siya, masaya ka dahil kasama mo siya. 'Di ba? So, yung katabi mo is your responsibility. So, make sure na yung katabi mo ay nakikinig. Make sure na yung katabi mo at ikaw din na merong matututunan sa hapon na to. Amen po. Amen. So, ngayon po, since December na, di ba? Pag December, Merry Christmas. Ayan. So, very excited. And then, even in our church, makikita nyo, Paskong Pasko na. Nararamdaman nyo ba yung lamig? Hindi, mainit. Ayan. So, our theme for this month is The Real Christmas, God with us, God for us, God in us. Since this month is a season of Christmas, pag-uusapan natin yung mga katotohanan tungkol sa Pasko, sa Christmas. And for the first Sunday, ang title ng ating lesson is The Gift We Didn't Know We Needed. O ang regalo na akala natin hindi natin kailangan. What Christmas reveals to us. Ano yung ipinapahayag sa atin ng Pasko? Sabi ko nga kanina, December na, and it's a holiday season. Marami sa atin ang excited. Saan? Sa matatanggap na regalo. Excited sa Christmas party, di ba? Excited sa mga ganap sa buhay, excited mag-OOTD, o di ba? Excited umaura sa Pasko, suot yung kanyang pamasko. Diba? So, every one of us is expecting na meron tayong matatanggap na regalo. Tama ba? May na-expect tayo na makaka-receive tayo ng regalo. Pero na-experience nyo na bang makatanggap ng regalo na parang, ay, hindi ko naman to kailangan eh. Na parang hindi nyo siya ganun masyadong na-appreciate. Kasi feeling mo, hindi naman yun useful sa'yo o hindi mo naman yun magagamit. I remember one party, meron kaming exchange gift.
Tapos, ang natanggap kong regalo, notebook na maliit. As in, maliit lang. Medyo nasad ako. Sabi ko, ay, parang hindi ako masaya dun sa natanggap ko kasi nga, parang wala naman akong paggagamitan. Kasi maliit lang siya eh. Nasad ako dun. Pero alam nyo ba, akala ko hindi ko kailangan yung bagay na yon. Pero yung notebook na yon, naging valuable siya sa akin. Lagi siyang nakalagay sa bag ko. Kasi malaki yung part ng notebook na yan sa journey ko sa Panginoon. Na akala ko lang, walang kwenta o walang Diyos sa akin. But eventually, yun pala yung magiging favorite na gamit ko na makikita ko sa bag ko. And marahil may mga ganun tayong bagay. But did you know that Christmas himself is a gift para sa ating lahat? Did you know that Christmas himself is a gift para sa ating lahat? Alam nyo ba na ang Christmas ay ang gift para sa ating lahat? Bakit tayo nagsi-celebrate ng Christmas? Diba? Naisip nyo ba bakit tayo nagsi-celebrate ng Christmas? Para makatanggap ng regalo, para tayo ay maging masaya. But the essence of Christmas, kaya tayo may Christmas because Jesus was born. Dahil ipinanganak ang Panginoong Jesus. We have Christmas because Jesus was born. Meron tayong sineselebrate na Pasko tuwing Disyembre, hindi lang para dahil tayo ay magbigayan, para dahil tayo ay maging masaya o mag-celebrate, but ang pinakaugat po nito dahil sa Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Matthew 1:21, sabi po ng Bible, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sabi po dito, si Jesus ang magiging tagapagligtas ng kanyang bayan dahil sa kanilang mga kasalanan. At sabi po ng Lucas 2:10-11, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan ng tao, ng kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, isa-isahin natin. Sabi dyan sa verse, the Savior was born. Ang tagapagligtas ay ipinanganak. Walang iba kundi ang si Hesukristo. And that is the real reason bakit tayo nagsi-celebrate ng Christmas. At ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, sabi dito ng anghel, ito po ay isang magandang balita. Magandang balita. It was good news. Naka-receive na ba kayo ng good news? Anong nafe-feel nyo kapag merong good news? Ha? Masaya. Diba? Hindi tayo malungkot. Naisip ko nga, marahil kaya siguro yung mga tao, masaya sila pag Christmas. Kasi that's good news. Pero many people, they did not understand what the real sense of Christmas. Sabi dito, ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo ay magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Sabi ko nga kanina, maraming tao ang nagagalak, maraming tao ang nagiging masaya sa araw ng Pasko. Bakit? Dahil sa Christmas party, dahil sa inuman, sa gala, regalo, 'di ba? Pero nakalimutan nila na ang Christmas pala ay para sa Panginoon. Na ang Christmas pala ay ang dahilan ng merong kapaskuhan dahil sa Panginoong Jesus. Dahil ipinanganak yung ating tagapagligtas.
Alam niyo po, ang Pasko, hindi lang siya story. 'Di ba, na merong pinanganak sa sabsaban, 'di ba? Na katabi ng mga hayop, 'di ba? Hindi lang siya kwento ni Maria, ni Jose, pati ni Jesus. Pero alam niyo, ito po yung katotohanan na ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, na ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak ng free para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang pinadala niya, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa title natin, sabi, The Gift We Didn't Know We Needed, What Christmas Reveals to Us. Ano yung ipinapahayag sa atin ng Kapaskuhan? What Christmas reveals to us? Number 1, Christmas shows God's heart. Ang Pasko po ay nagpapakita ng puso ng ating Panginoong Diyos. Sabi diyan, siya ang unang nag-initiate ng love. O sa ibang salita, siya yung unang nagbigay ng pag-ibig para sa atin. Christmas shows God's heart. Makikita natin ang puso ng Panginoon. Sabi po ng Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Alam niyo po, tuwing Pasko, dapat mas ma-highlight yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Sabi diyan, yung pag-ibig ng Diyos, ipinaranas niya sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Meron tayong Pasko. We are celebrating Christmas dahil inibig tayo ng Panginoon. Hindi lang basta inibig, kundi siya pa yung nag-initiate, siya pa yung unang umibig sa atin. Hindi yung, mahalin mo muna ako, tsaka kita mamahalin. Magpakabuti ka muna, magpakabait ka muna, bago kita mamahalin. Hindi ganun yung sinabi ng Panginoon. Subalit ganito po, kahit marumi ka, kahit makasalanan ka, kahit pangit yung ating mga ugali, minahal tayo ng ating Panginoon. Kahit na hindi ka karapat-dapat na maligtas, ibinigay ko ang kaisa-isa kong anak para hindi ka mapahamak. At ganun po yung pag-ibig na ipinaranas sa atin ng Panginoon. At ganyan po yung pusong meron ng Panginoon para sa atin. Ganun pong puso meron ang Panginoon para sa bawat isa. You know what? Kahit hindi mo ako deserving, mamahalin pa rin kita. Ganun ang Panginoon. I pray that this season, 'di ba? Yung every Christmas punong-puno ng regalo or something na iniisip natin, but this time, this year magkaroon tayo ng change. Mabago yung ating pag-iisip at maalala natin na meron palang Christmas dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sabi po doon, Christmas shows God's heart. Makikita natin ang puso ng Diyos para sa atin sa itong Kapaskuhan. Dahil siya po yung nag-initiate ng love para sa atin. Masaya ba kayo sa katotohanan na yon? Amen, 'di ba? How do you feel kapag may taong kahit hindi ka naman karapat-dapat talagang nagpapa-experience pa rin ng love sa'yo? 'Di ba sobrang na-appreciate natin yung mga tao na yun. Na ito, kahit wala ako sa tabi niya, kapag kailangan niya ako, nandyan pa rin siya. Diba? Mayroon mas higit pa doon yung ginagawa ng Panginoon para sa atin. Pangalawa po, Christmas reveals our real problem. Ipinapahayag po ng Kapaskuhan yung totoo nating problema. Did you know na hindi kalungkutan, hindi pera, hindi kabiguan ang pinaka-problema ng tao?
Sa tingin nyo, ano ang pinaka-problema ng tao? What is the greatest problem ng tao? Pera ba? Pag binasted ka ba? Pag bumagsak ka sa school? Pag inaway ka ng kaibigan mo? Yun ba ang greatest problem? Hindi po. What is the greatest problem of the mankind? Walang iba po kundi kasalanan. Pa-next pa ako. Christmas revealed our real problem, kundi po kasalanan. Yun po yung pinaka-great, pinakamalaking problema ng mga tao. Walang iba kundi kasalanan. Why? Because of sin, tayong lahat po ay mapapahamak. Sabi nga ni Kuya Brian kanina, he is talking about grace. 'Di ba? Kung ibibigay lang ng Panginoon yung karapat-dapat na para sa atin, walang iba kundi impyerno 'yon. Dahil hindi tayo karapat-dapat na mapunta sa langit at makasama ang Panginoon dahil tayo ay makasalanan. 'Di ba? So, Christmas reveals a real problem, but because Jesus was born, our Savior, ating tagapagligtas na umako ng ating mga kasalanan, tayong lahat po ay napawalang sala. Lahat tayo ay makasalanan at lahat tayo kailangan ng tulong. Lahat tayo ay makasalanan, lahat tayo kailangan natin ng tulong. That's why lahat tayo kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Sabihin mo nga, I need Jesus. Akala mo lang hindi mo kailangan ng Panginoong Jesus, but in reality, kailangan mo ang Panginoong Jesus. Akala mo lang hindi mo kailangan yung regalo na yon, but in reality, kung titingnan mong mabuti, kung iisipin mong mabuti, kailangan mo pala. Alam mo ba, many people rejecting Christ, rejecting Jesus, ayaw nilang tanggapin ng Panginoong Jesus because they think hindi nila kailangan ang Diyos. Mabait naman ako eh. Matalino naman ako. Mayaman naman ako. Kaya ko naman gawin yung mga bagay na to. Why do I need Jesus pa? Bakit kailangan ko pa ang Panginoong Jesus? They think sa sarili nilang paraan, kaya na nila. But in reality, because of sin, hindi nila kaya. Why? Dahil tayo po ay mapapahamak. At lahat tayo, kailangan natin ang Panginoong Jesus. Sabihin mo nga ulit, I need Jesus. And this season, let us all be reminded na we are all sinner and I need Jesus. Amen po. Amen. So, Christmas reveals our real problem, not material thing, not loneliness, not success, not money, but sin. At yung kasalanan na yon ay tinugon na ng Panginoong Hesukristo. Lastly, sabi dito, Jesus came to save, not just inspire. He will save His people from their sin. So, sabi po, we have Christmas to resolve our great problem. So, merong Pasko dahil na-resolve, dahil na-solusyonan yung ating great problem, which is sin na naglilid sa atin sa kapahamakan. At dahil po doon, meron po tayong salvation sa Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang libreng kaloob or free gift
na mula sa Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Alam niyo po, this season or every Christmas, did you know na kahit wala kang matanggap na sobrang bonggang regalo, wala kang matanggap na bagong cellphone, magagandang damit, malaking pera, di ba? O magandang laruan. Did you know na na-receive na natin yung pinaka-greatest gift na nagmula sa Panginoon? Ano po yun? Which is the eternal life. Na sinasabi dyan, it's a free. Libre yon. Wala kayong kailangang gawin. Ang kailangan mo lang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Alam nyo, mapalad tayong mga Kristiyano kasi yung tinanggap nating eternal life, merong eternal value. 'Di ba? Every Christmas, we long for material things. Bumibili tayo ng magagarang damit. But in God, tinanggap natin yung free eternal life na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? We have Christmas hindi lang para tayo ay magsaya, mag-celebrate, but balikan to appreciate kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. 'Di ba? He gave His one and only Son para po tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen po. Amen. So, sabi po dyan, the free gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. If you're thinking that Christmas is about me, that Christmas is to make me happy, mali po kayo. Christmas, it's all about God. It's all about what God has done para sa buhay natin. And that ayun po yung pinaka-reason bakit po tayo nagse-celebrate ng Kapaskuhan. And in a simple application, what would be our application? Sabi dito, let us appreciate the gospel. Let us go back doon sa basic. Simple na nga yun na ginawa ng Panginoon na I pray na bawat isa sa atin, hindi natin makakalimutan. Amen po. Amen. So, this December, let this be a month of gratitude, but not entitlement. Dapat palagi nating na-appreciate, lagi nating pinapasalamatan yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. So, to recap, number 1 point, Christmas shows God's heart. Siya yung unang nag-initiate ng pag-ibig niya sa atin. Pangalawa, Christmas reveals our real problem. Not loneliness, not money, not success, but sin. And good news number 3, Jesus came to save, not just inspire. He will save His people from their sin. Sige po, let us bow our heads and let us pray. Father, we thank you, Lord, for giving us the greatest gift, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay niyo po yung kaisa-isang anak ninyo para po kami ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, patuloy po namin ina-appreciate, Lord, yung lahat ng goodness mo sa buhay namin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na patuloy niyo po kaming turuan, Lord, to always look back, to be always reminded, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We know, Lord, na hindi po kami deserving, Lord, sa grace mo, sa kaligtasan, Panginoon. Pero dahil sa habag at biyaya mo, Lord, ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy po kayong maluwalhati. Patuloy po kayong maitaas. Patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa hapon na ito at kayo lamang po ang tunay na mapapurihan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
No? So before tayo mag-proceed sa ating discussion, meron tayong, dahil first week of the month ng December, magkakaroon tayo ng Holy Communion. So nabanggit kanina ni Ate Reyna nyo, no? Christmas is all about what He has done for us. No? Ngayon po kasi corrupted na yung meaning ng Christmas. Pag binanggit yung Christmas sa atin, akala natin Christmas party, pagbibigay ng regalo, di ba? Which is tama naman, pero hindi po yun yung pinaka-meaning bakit may Christmas. Kaya tayo may Christmas dahil dumating ang ating Panginoong Hesus sa atin para tayo bigyan ng kaligtasan. At yun po yung dapat lagi nating inaalala pag Pasko. No? Kaya maigi po na tayo mga Kristiyano, we celebrate Christmas dahil meron tayong panahon kung saan inaalala natin na dumating ang Panginoon sa buhay natin para tayo bigyan ng kaligtasan. Ngayon namang Holy Communion, inaalala din natin kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang po siya dumating dito bilang isang sanggol at hari para iligtas tayo, dumating din siya bilang ating Panginoong Hesus para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Ninanyaya ko, ibautisa tayo lahat ay tumayo. And let us pray for this elements para matake natin. Panginoon, basbasan niyo, Panginoon, ang mga elementong ito, Diyos, sa pag-take namin at pag-aalala namin sa inyo pong dakilang pagliligtas sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kaginhawaan, sa kaligtasan na ibinigay niyo at ginawad sa bawat isa sa amin. Patuloy ka na ipupurin sa samay sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kagaya na nabanggit ko kanina, Holy Communion is pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Taas natin yung tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira-pira sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay natin kainin yung tinapay. Taas po natin yung Diyos. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating inumin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tayo pong latay manalangin.
Papasalamat kami, Panginoon, dahil merong Pasko, na meron kaming araw kung saan sinaselebrate at tinaalala, Panginoon, yung pagdating mo dito sa mundo para kami tubusin. Salamat din po sa banal na hapunan, Lord God, na nagpapaalala sa amin, sa iyong katawan, Panginoon, na inalay sa amin, willingly, Panginoon, upang mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong dugo na nagre-representa sa Diyos, Panginoon, na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat po sa kaligtasan na meron kami dahil sa sakripisyo na ginawa niyo para sa amin. Kami po dapat, Lord God, yung naipako doon. Kami dapat, Lord, yung naghihirap ngayon. Pero dahil sa kagandahang loob mo, sa purong kabutihan mo, Panginoon, inako mo ang lahat para sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, nais naming alalahanin ang kaligtasang ito. At nais namin magpasalamat po sa inyo. Maraming salamat sa buhay na ito, Panginoon. Sa mga susunod na oras po, patuloy ka namin aalalahanin. Patuloy namin kayong pasasalamatan. Ito po kami samantalahin sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po magsabi ng amin. Makakaupo na po tayo. Sige po, para sa ating group discussion, ang pag-usapan po natin, number 1,